Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara sa YouTube channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli, nagbabalik ang nagmamaganda ninyo kajismosang Kimpaw. Wala na nga pong iba, si Gandara upang maghatid ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And yes, mambubulahaw na naman ako ngayon sa inyo bago tayo matulog para nakangiti ang lahat. Anyway, pag-usapan nga natin ang My Love Will Make You Disappear. And syempre, itong post ni Direk Jojo. So, medyo may pagmumuni-munihan na tayo ngayong gabing ito, guys. Kaya makinig kayong mabuti. May meeting. Anyway, bago tayo po mag-start, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na nariyan po sa baba para maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpaw. Basta po mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. And unahin natin ngayon ang My Love Will Make You Disappear. So, maglalambing po muna ako sa inyo. Mukhang malalaglag. Wag naman, sana. Nako po. Saluhin natin ito, guys. Wag natin hayaan na tuluyang malaglag po ang My Love Will Make You Disappear sa top 10. Pasok na pasok pa rin naman po tayo kasi wala pa naman sa laylayang-laylayan. Hindi pa naman pero top 9 tayo, guys. So, nung nakaraan 7, lumaglag na tayo ngayon sa 9, and I know may malaki yung epekto nito dahil sa panahon natin. Yung iba may problema sa internet connection, like me, may problema sa electricity, and I hope po na talaga mahabol natin at masaluto. So guys, kapag tapos na kayo sa inyong mga gawain, kayo po ay nagpapahinga. So, habang wala pa pong update, tahimik ang Kimpaw, manood po muna tayo ng My Love Will Make You Disappear. Ayan, watch po muna natin yan. Iangat natin. Nako, bago po mahulog, saluhin na po natin at i-push. Iangat pa natin ng iangat. Para makabalik tayo top 7, top 4, ganyan. Kaya natin yan. Medyo maano lang talaga ang panahon siguro at apektado ang ating mga kakimpaw. Pero hope po sa okay naman, magawan po natin ang paraan. Okay, ayan. Tapos na tayo sa My Love Will Make You Disappear. Ngayon naman, bilang pasasalamat sa ating mga taga-supporters, atin pong taga-suporta, at taga-subaybay narito, at may napili akong comments na basahin ngayong gabing ito bilang pasasalamat ko sa inyo. So, unang komento, nagmula nga po ito kay Ma'am Marlene Acorda. Maganda ring gabi. Honestly, ganun din ako sa ibang artista. Pag ayaw ko or hate ko din, pero never ako nambash or nagpahayag ng hindi maganda kasi tao lang din naman sila. Hindi sila robot at ginagawa lang din nila ang trabaho nila. Kaya please, kung ayaw nyo sa Kimpaw, iwasan nyo rin magbitaw ng masakit na salita kasi hindi maganda. Kung ayaw nyo, huwag nyong i-stalk sila. Kasi mai-stress lang kayo. Baka mamaya, magdulot pa yun ng sakit sa sarili nyo. Kasi saka toksikan nyo at saka masama rin yun. I'm sure may mga pamilya kayo. What if sa inyo gawin? Yan, di ba? Binabahan na nga tayo kung ano-ano pang kumakalabas sa utak nyo na masasamang salita o lumalabas pala. Sa Kimpaw, hindi naman kayo inaano. Bakit nyo aanhin? Nang kayo Ayan, same Madam Marlene Acorda. Ako rin naman, meron akong hindi gusto na artist
lalo na yung Gen Z. Yung mayroon tayong specific na Gen Z actress ng ABS na hindi ko talaga gusto. Sikat siya. Hindi ko siya gusto, hindi ko siya bet. Pero never ako nagbitaw ng kahit na anong salita tungkol sa kanya. Never ko siyang, hindi ko siya pinag-uusapan. Never nasali sa usapan kahit ayaw. Kasi wala naman siyang ginagawa sa akin. It's just that hindi ko lang siya bet. Yun lang naman yun. Wala siyang ginagawang masama sa akin. 'Di ba? Kaya wala naman tayong dapat na sabihin na kung ano. Like sa Kim Pao, wala naman pong ginagawang masama sa inyo ang Kim Pao. Bakit kayo nagsasalitaan ng ganyan? Kung ayaw nyo sa Kim Pao, scroll up. Maaring mapadaan sa feed nyo, hindi may iwasan kasi in demand sila. So, swipe up na lang. Ano na lang, dire-diretso, wag pansinin. Ganun lang naman, di ba? Kung hindi kayo naka-focus sa Kim Pao, ganun yung gagawin nyo. Pero mukhang focus na focus at invested kayo sa Kim Pao, kaya ang dami yung nasasabi. Diba? Ewan ko na lang. So, syempre, inaasahan nila sa mga fans? Na lang, tutungangan na lang, hahayaan na ganyan ninyo. Syempre, depende sa mga fans. Tapos, kami yung magmumukhang masama. Ay, ang gagaling mang gaslight. Ay, nako, pagpalain pa rin po sila ng Diyos kahit ganyan yung mga ugali nila. Anyway, sabi naman dito ni Madam Norma Cole, alam niyo, dami nating Kim Pao na pangalan ay Paul ba yan? Norma at saka Emelita. Anyway, shout out po. Ayan, and Ma'am Nancy Gonzalez, magandang gabi. Ay, hindi na dapat itanong tungkol kina Kim and Paolo. Basta sila'y nagmamahalan, okay na. Period na period. Ma'am Norma. Sabi naman ni Madam Nancy, Kim Pao forevermore. Kimi is such a beautiful person, deep in her heart. Pao, you have the best Chinita princess. Uy, talaga naman nga. Pero sa true kayo dyan. Paolo, pakaswerte mo naman. Meron kang napakaganda. Inside and out. Isang Chinita. Bagay na bagay sila kasi si Pao Chinita din diba? Perfect talaga. Syempre para sa atin, sila yung nakatadhana and the hope talagang tayo po ay pakinggan ng tadhana at ilak na ang Kim Pao. Sabi naman dito ni Madam Maura Barkin, maganda ng gabi. Paolo, sana mahalin mo ng husto si Kim. Swerte ka na kay Kim. Swerte ka din, Kim, kay Paolo. Sana forever na kayo. Love you both. Sa lahat ng naging love team, Kim Pao lang talaga ako kinilig. Senior na ako, pero Kim Pao lang ako kinilig talaga. So, yes. Swerte sila sa isa't isa. Ayan, lagi nating nasasabi na ang swerte ni Pao kay Kim, pero to be honest, swerte na naman po si Kim kay Paolo Avellino. Basta nag-aangatan sila pong dalawa, yun ang maganda sa kanila. Even sa mga hulas, laging compatible daw po ang Kim Pao. Hanggang sa business, yung chemistry nga nila ay nag-uumapaw. Tapos, pagdating sa career, sa showbiz ay talagang compatible silang dalawa. But in real life, compatible din po ang hula sa kanilang dalawa. Kasi Year of the Dragon, Year of the Dragon and the Year of the horse, compatible pati sa business. Pak na pak saan ka pa, 'di ba? Samantala, narito naman nga ang post ni Direk Jojo. So, para po sa lahat, panawagan. Baka naman, binabasag po ni Direk Jojo ang kanyang katahimikan and meron siyang pakiusap na kung maaari ay ilabas siya sa usapan, lalo pat ayaw niyang maipit.
Ayan, sa mga mahilig gumawa ng issue, mahilig maghanap ng away, baka naman, ano po, napaka-genuine ni Direk Jojo, ayaw niyang maipit. Siyempre, hindi naman porke kaaway mo, dapat kaaway niya rin. Ganyan. So, eto sabi niya, mga bi, lumulubog na tayo sa baha. Totoo naman, di ba? Sama na ng panahon natin. Ganto na nangyayari sa atin. Pero bakit ganyan pa rin yung pag-uugali? Apaka-toxic. Huwag na kayong mag-away-away. May mas mahalagang bagay kesa dyan. Correct. Miss. Direk Jojo, mahal ko pareho mga yan. Please, wag kayo maghilahan at wag nyo ako itag. Let's be responsible and educated people. Ingat po ang lahat. So, ayan. In general, to ha, hindi lang po sa Kimpaw and mga issues na ginagawa sa Kimpaw and sa other side. In general na rin ang mensahe ni Direk na magmahala na lang po tayo. Magmahala na lang. Ang dami nang nangyayari sa mundo, kagaya nga ngayon na nilulubog na tayo sa baha. Maraming mga bagay na mahalaga pa kesa sa ganyan. And gusto niyo ba talagang maging toxic ang buhay? Grabe. Sa panahon ngayon, dapat po ay pasayahan na tayo ng buhay. Sulitin na ang mga oras at panahon. Diba? Because you never know. Anyway, hanggang dito lang muna aking update. Thank you so much po sa inyong pakikinig. And kita-kits po tayo sa susunod nating chikas. Marami pong salamat.